First ever prediction sa February edition ng Miss Universe Philippines 2026. Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Gaisel Ortega, ang vlogger na prangka at hindi chisera gaya ng iba. Ayan! Ngayon nga po, ay ito, ilalatag ko na ang aking first ever prediction sa February edition. Kasi nga, may March pa, may April. So, abangan nyo lang dyan yung mga prediction ko. Ngayong February, kung sino nga ba ang possible as of now na makoronahan na Miss Universe Philippines, mapupunta sa supranational, mapupunta sa Cosmo, mapupunta sa Charm, mapupunta sa Echo, at possible na runners up ng mga ng mananalo dito sa competition. Meron akong napili na 10 na girls. Papangalanan ko sila isa-isa ng bonggang-bongga na possible na kumabog at makakakuha ng corona sa Miss Universe Philippines 2026. First na girl na posibleng kumabog sa top 10. Top 10 na to. Pero I think top 12 pa rin ang eksena. Top 10 na pwedeng kumabog ay si Miss Laguna, Isabel Prats, sa lahat ng mga sa first presentation, sa signing of contract, at saka sa mga events, sponsor shoot niya, panalo talaga ang beauty ni Miss Laguna, si Miss Isabel Prats. At talagang every time na makita ko siya ay talagang nahuhuka sa kanyang kagandahan. At sana tuloy-tuloy lang, consistent hanggang sa dulo. Pero so far for me, pang top 10 ka talaga, girl, Isabel Prats. May number 9 na sa aking listahan, April Smith ng Cebu City. This is the best April Smith ever na napanood ko sa history ng pageant journey niya, sa Binibini at saka sa Miss Universe Philippines. This is the best talaga. So, sinisipon ako ng bonggang-bongga. Hindi ko alam kung bakit Makati yung Makati yung ilong ko. Hindi naman ako naulanan or whatsoever. But this is the best April Smith na nakita ko. Sana tuloy-tuloy hanggang sa dulo at hindi malusaw kung gaano kakaganda ngayon, kung gaano ka-perfect ang iyong body. Amazing. This is the best April Smith. Sabi ko nga, so possible talaga na kukuha talaga siya ng corona ngayon. So hopefully, pray lang, lalo na sa mga taga Cebu City. Next, Catherine Wardell ng Summer Island. Ang dami, ang laki ng potential ng babaeng ito. Kung sa gusto ninyong mapanood kung saan mapapanood at makita ninyo si Catherine Wardell ng Summer Island, hanapin niyo yung TikTok niya. Lagi siyang nagde-live doon. So, para makilala din niyo sa ating girl, hindi yung nakikikuha lang kayo ng informasyon doon sa hindi naman legit na nanonood at nakakita sa kanya. Ganan! So, sila yung mga bubbling up ng mga girls, Summer Island, Cebu City, and Laguna. Yan yung mga iniisip ko na possible na makasungkit ng corona at umabot sa top 10 ng Miss Universe Philippines 2026. Eto, iniisip ko, so far yung possible na pwedeng makakuha ng corona dito sa competition ay sa Miss Echo muna tayo. Miss Echo International, ang possible ka-successor ni Agabi Carvalho. So far, parang ang perfect doon si Roxy Bayens ng Baguio City. So far lang naman yun. Dahil galing siyang Miss Earth, may knowledge siya about environment, may knowledge siya about calamity, at may knowledge siya about eco. Ayun. So alam naman natin na parang parehas lang naman sila ng advocacy ng Miss Earth. But nakikita ko na makakakorona talaga to si Roxy Williams ng bonggang-bongga. Next, sa Charm. Sino nga ba ang pwedeng pupunta sa Charm? Ang nakikita ko sa Charm, alam mo kung sino. Feeling ko hindi nyo naiisip to. Pero so far, sa February edition ng aking prediction, I think it's gonna be Alison Hetland. Parang perfect siya doon. Di ba? Pampanga. Gaya nandun din si Cyril Payumo, di ba? So, ibawi niya doon si Cyril Payumo sa Charm ng bongga. So, ayan talaga yung nagkikita ko. Pang Charm talagang eksena muna so far ngayon ni Alison Hetland na nag-ano pa kasi nila, ano ba tawag dito? Nag-eksperimento pa sila sa styling. Hindi niya alam kung ano pang pwede niyang puntahan. Pero so far, feeling ko corona naman talaga ito. Charm, Alison Hetland. Next, Cosmo. Alam mo, wala na akong ibang naiisip sa Cosmo na ilalaban kundi si Sultan Kudarat, Jen Rose Javier. Makinarya, beauty,
hopefully kaya niya makipag-debate doon ng bonggang-bongga, possible talaga na siya. For me, sa February, si Jenny Rose Javier ang para sa akin sa Cosmo. So far, magbabago pa naman to sa mga susunod na mga araw, susunod na mga linggo. Pero ito muna yung aking paningin at pananaw sa mga nagaganap sa mga eksena at sa mga sponsor shoot nila. I think Sultan Kudarat, Cosmo ang kanyang pupuntahan. Next, supranational. Uy! Sino nga ba ang para sa akin ang pinaka-perfect na mapunta sa supranational? Para sa akin, Marian Arellano ng Tarlac. The beauty, the height, and the charisma of Marian Arellano, nakaka-supranational. Pero hindi natin matatawaran, pwede siya sa ibang kahit Miss Universe Philippines, kung saan pa, corona dito sa Empire. So, for me, perfect fit talaga sa akin si Miss Marian Arellano sa Supranational February edition ng aking prediction. At ngayon, ito na tayo sa Miss Universe Philippines second runner-up. Ang aking Miss Universe Philippines second runner-up, Bella Ismael ng Taguig. So kailangan pa talaga alam naman siguro ng team niya. Kung hindi alam ng team niya, I think strategy, packaging, baguhin, sobrang alta, sobrang sophisticated, parang feeling mo hindi siya reachable, parang hindi siya relatable, parang ganun lang yung feels ha. Pero hindi ko naman sinabi na hindi relatable si Bella Ismael or hindi reachable. Yung feels lang niya, yung atake niya, the way she move, the way she act, the way she present herself, sobrang malayo, may barrier. So sa team niya, loosen up and engagement sa masa. Yun. I think yun yung kailangan niya. Pero physical aspect wala naman ako masasabi, pero yun talaga. Loosen up and engagement sa masa. Hindi talaga siya relatable, promise. So, yun, I think hopefully mabago niya yun sa susunod na mga buwan. Kasi 2 buwan pa naman sila, 3 buwan pa naman silang magbabardagulan. So, let's see. Next, ang aking first runner-up sa Miss Universe Philippines 2026 ay Nicole Borromeo. Ayun. Kung wala naman akong kailangang baguhin pa kay Nicole, siguro tone down doon sa very festive na personality niya, to the point na muna nagmi-miss grand siya. Pero wala akong kailangang baguhin sa eksena, styling, everything. Tone down lang doon sa sa eksena. Sabi nga ni Nicole, sabi daw ng organization, festive tayo. Team ay festive, kayo nag-festive siya. Ang ending, siya lang yung nag-festive, yung iba wale. So, siguro, ganun yung eksena niya. Akala niya kasi yung team ay sumunod sa utos, ganung bongga-bongga. Pero, syempre, nandun pa rin na kumalma lang ng very light. Kasi pag gigil na gigil, napapa-imbornal. So, laban lang ng bonggang-bongga ni Nicole Borromeo, nandun na, papunta na doon. Laban lang ng bonggang-bongga. And so far, sa February edition ng aking prediction ay ang aking Miss Universe Philippines 2026 ay si Bea Milan Windorski ng La Union. So far, siya talaga. Nandun siya nakakapit sa tuk-tuk para sa makuha ang corona. Nandun siya. Wala pang nakaka-eksena, wala pang nakakaangat, wala pang nakaka-level sa kanyang antas ngayon sa Miss Universe Philippines February edition. So, let's see kung mamimaintain niya nga ba ang spot niya sa March. Kung kaya ba niyang nandyan si Nicole Borromeo na pwedeng agawin sa kanya yan, Bella Ismael, sila Tarlac, sila Alison Hetland, sila ang daming possible na umagaw sa kanya dyan. Sana maintain, sana consistent hanggang sa dulo. Pero so far, February edition, Miss Universe Philippines 2026, Bea Milan Windorski. There you go guys, maraming salamat kayo. Comment on below lang kayo kung sino naman ang inyong mga napupusuan ngayong so far na maging Miss Universe Philippines
2026. Comment down below, violent reaction, views and opinion, i-comment lang ninyo para masaya, magkukwentuhan tayo dyan. Maraming salamat again. This has been Gazel Ortega. Bye! Bye!